Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Kapanalig, kapag palpak, kapag palpak ang pagpapatakbo ng gobyerno at ahensya sa isang public services, dahil sa kakulangan ng kakayahan, korupsyon, ang solusyon, privatization? Yan ba ang solusyon? Noon pang 1990s, nagsimulang maging agresibo ang pamahalaan ng Pilipinas sa pribado ng mga serbisyong pag-aari ng gobyerno sa pagkasabatas ng Republic Act 6937 o BOT Law, Build, Operate, Transfer, and Build and Transfer. Inamendahan ng RA 7718 ang RA 6957 at nakilala sa Build, Own, and Operate, gayon din ang Build, Lease, and Transfer. Sa kasalukuyang ito ay tinatawag na Private-Public Partnership, PPP. Bakit gustong-gusto ng pamahalaan ang privatization? Ang record ng success at failure ng mga nakaraang Pangulo ng Pilipinas sa privatization ay 50-50. Kapanalig, ang privatization ay tinatawag na Structural Adjustment Policy, SAP. Ang SAP ay kondisyon na ini-impose ng International Monetary Fund, IMF, World Bank at Asian Development Bank sa mga developing countries para makangutang, at makapag-loan. May kondisyon pala ang mga pag-utang na yan. Ibig sabihin, kapanalig, kapag ang gobyerno ng isang mahirap na bansa tulad nga ng Pilipinas ay hindi makapagpatupad ng privatization program, hindi ito makapangangutang sa IMF, World Bank at ADB para pondohan ang mga proyekto nito. Kaya naman pala, meron tayong kondisyon. Unang sinimulan ng dating Pangulong Corazon Aquino ang privatization program sa pagbebenta ng non-performing assets, mga government-owned and controlled corporations, government-owned financial institutions ng gobyerno ng Pilipinas na sinasabing kontrolado ng pinatalsik na dating Pangulong Marcos. Unang palpak sa privatization program ng Pilipinas ang EPIRA Law na naging daan para ibenta ang National Power Corporation o NAPOCOR. Layo nitong basagin ang monopolya sa power distribution at bumaba ang presyo ng elektrisidad na lalong tumataas dahil kontrolado naman ng Meralco. Naging palpak din ang privatization ng Philippine Orthopedic Center kung saan limitado ang ibinibigay na serbisyo sa mga indigents o mahihirap na pasyente. Noong 1997, isinangkalan ng Ramos Administration ang krisis sa tubig, naalala nyo, upang isapribado ang Metropolitan Water Works and Sewerage Systems, MWSS. Ang resulta, kapanalig, tumaas ang singil ng tubig. Hindi lang triple ang kinita ng Manila Water at ng Maynilad, mga pribadong kumpanya ng mayayaman na. Ang Ninoy Aquino International Airport ay naibenta ng pamahalaan ng 170.6 bilyong piso. Nasaan ang pera? Saan ito ginamit? Ito ang madalas sa problema sa privatization program. Walang transparency, walang accountability. Sa kasalukuyan, kapanalig, nagmamadali ang Department of Transportation, DOTR, sa pagkapribado ng Light Rail Transit Line at Metro Rail Transit Line 3. Gayon din ang EDSA Bus Lane. Tulad ng inaasahan, palpak ang pagpapatakbo ng DOTR. Magiging efficient daw ang serbisyo ng mga ito kung hawak na ng pribadong sektor. Pero noon pang 2010, nagbabala ang isang transportation consultant sa Economic Journalists Association of the Philippines Forum na kabilang LRT2 at MRT3 sa PPP project na designed to fail. Kapanalig, sa bawat palpak na proyekto ng gobyerno, ang karaniwang mamamayan ang laging apektado. Ang laging biktima. Ito ang pumapasan sa mga kamalian sa nilustay na kabahan ng bayan. Para sa ating kasalukuyang Papa, Pope Leo, o para kay Pope Leo XIII, sa kanyang social encyclical Rerum Novarum, ang social justice ay the norms of the common good, by which one class is forbidden to exclude the other
from sharing in the benefits. Kapanalig, kailan magbabago ang pamahalaan? Kailangan po ng ating vigilance. Eternal vigilance is the price of democracy. At mag-usap-usap tayo, pumili tayo ng tunay na lingkod na mapagkakatiwalaan ng bayan. Nagpapadala ang Diyos sa Biblia ng kanyang mga servant. Naway ma-discern po natin ang pinapadala ng Diyos sa panahong ito na maglilingkod sa ating bansa ng wagas. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.